ko ba si Papa? Kabalik niya, sabi niya, ate, gusto mo ikaw sa 28? Sabi niya. Akala ko October 28, tapos binila ko yung September. September 28 pala. Tapos sabi ko pa sa kanya, Papa, lumabas ka lang, ano na naman pumasok sa isip mo? Kasi di ba si Papa, bilis mag-isip. Sabi ko, bilis naman mag-isip nito si Papa. Sabi ko, di ko alam kung niloloko niya ako or what. Tapos nung Sunday, tinanong ko pa siya ulit, nung Sunday ng gabi, sabi ko, Papa, sure ka ako? Sabi niya, mukha ba akong nagsisinungaling? Tapos sabi ko, hindi, tinatanong ko lang, naninigurado lang ako, baka kasi hindi pala totoo. Sana, hindi, kaso totoo. Nandito na kasi ako kaya naging totoo siya. So, kahit na kinakabahan ako, nagda-doubt ako sa sarili ko, sabi nga, pag binigyan ka ni Lord ng isang tungkulin, wag mong tatanggihan. Kaya kahit I have this fear na kaya ko ba, sabi ko, ay si Lord nang bahala sa akin. Kasi siya naman yung naglagay sa akin dito. So, yung title ng message natin is about serving God. Punta muna po tayo sa John chapter 12, verse 26. By the way, nakikita niyo po ba ako? Kasi yung height ko, mas mataas pa yung podium kaysa sa akin. Sana po nakikita niyo ako and audible yung boses ko. So, sabi sa John chapter 12, verse 26, kasi alam ko po ako yung magpipreach, kaya bumili po ako ng Bible. Investment to po kay Lord. Sabi nga ni Mami, ito yung pinaka-best na binili mo sa sahod mo. Sabi ko, kasi sabi ko, ang tagal ko nang gusto mo bumili ng Bible, kaso ang bahal. Pero sabi ni nga nila, pag kay Lord mo in-invest, huwag kang manginginayang. So, basahin na po natin yung John chapter 12, verse 26. Ang sabi, kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y paparangalan ng Ama. Tayo po yung makot malalangin. Hallelujah, Lord God. We praise you, Lord God. We glorify you, Lord God, sa araw na to, Lord God. Salamat sa buhay, Panginoon, ng bawat isa na naririto, Panginoon, sa iyong tahanan, Lord God, na naglaan, Panginoon, ng kanilang oras upang mapapurihan ka at mapagsilbihan ka, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, na sa oras na to, Lord God, ay balutin mo ako, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Lord God. I know I cannot do it, Lord God, na ako lang mag-isa. But because of you, Lord God, alam ko magagawa ko to. Kasi Lord, I believe na sasamahan mo ako all throughout this message, Panginoon. Ikaw yung magde-deliver, Panginoon. Ikaw yung magbibigay sa akin, Panginoon, ng knowledge, wisdom, Panginoon, and understanding, Panginoon, and even strength that I need, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita. At ganoon din, Panginoon, sa mga makikinig, Lord God, na nawa, Panginoon, ay ituon nila, Panginoon, ang kanilang mata at ang kanilang pagdinig, Panginoon, sa oras na to, Lord God. Hallelujah. Again, we glorify you. We thank you, Lord God, for this day. Ngayon pa lang, Lord, inaangkin na namin yung katunggumpayan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So, yung title po ng message natin is Serving God the Right Way. Kasi, when we hear the word service, halos lahat tayo iniisip natin, trabaho, gawaing bahay, and even school requirements or school tasks. But bilang Kristiyano, hindi lang doon umiikot yung service natin or yung mundo natin. Kundi bilang anak ng Diyos, but as a children of God, we are called to something greater. And that is to serve in the kingdom of God. Sabi nga sa Matthew 9:37 to 38, na lahat tayo ay workers sa vineyard ni Lord, di ba? If I'm not mistaken, minention din niya ni Papa last Sunday that we are worker tayo ni Lord sa vineyard niya sa Matthew 9:37 to 38. Yung iba, some may preach. Yung iba naman, pwedeng kumanta, song leader, dancer sa church, or yung iba naman is to become a leader or be a leader. And yung iba naman, while others support in quiet but powerful ways. Ano ba yung mga tahimik lang na paglilingkod sa Lord pero powerful? Yung pagtaas mo ng kamay. Simple lang yan pero powerful yan para sa Panginoon. Yung pag-arrange mo ng upuan. Kung hindi mo in-arrange yan, wala tayong upuan ngayon. 'Di ba? Kung hindi ka nag-usher kanina, kung hindi mo in-smilean yung kapwa mo Kristiyano, baka pagdating niya dito, bad trip siya. Pero dahil nginitian mo siya, nagalak siya, natuwa siya, di ba? Simple lang yan, pero simple yet powerful. Kasi halos lahat, or majority of us, we think that service is for pastors, for preachers, and leaders. Pero,
hindi lang naman yun para sa pastor, para sa leader, or para sa preacher. Yung totoo is, every believer is called to serve God. Meron nga lang tayong iba't ibang ways to serve God. Mali mo hindi ka tinawag ni Lord sa pagpipreach, pero tinawag ka niya sa pagsundo sa mga kapwa mo Kristiyano, sa paglilinis sa church, sa pag-aayos ng speaker, sa pagsasong leader. Kung gusto mo man mag-drums, pag-pray mo, pero kung hindi para sa'yo, meron itinalaga si Lord na para sa'yo. Kaya, don't question God na, ay, paano ko kaya mapapaglingkuran si Lord? Ang daming bagay or ways to serve God. Kahit maliit na bagay yan, yun nga lang initian mo yung kapwa mo, service na yun para sa Diyos. Yung nga lang minahal mo yung kapwa mo, service na yun para kay Lord. Kaya, pag nakita mo yung katabi mo, ngitian mo naman siya. Yan, ngitian mo yung katabi mo. Sabi mo, kasi it's a way of serving God. Kahit, sabi ko nga, teacher ka, student ka, parent ka, employee ka, pantay-pantay lang yan kay Lord. Kasi, you are God's worker. Sabihin mo sa katabi mo, you are God's worker. But ito yung tanong di ba? We are all serving God. Tama ba yon? But the question is it possible to serve God in the wrong way? Kasi nagsiserve tayo, di ba? Pero ang tanong, sinuserve ba natin si Lord sa right way? Di ba? O ang sabi dito is it possible to serve God but in the wrong way? The question is yes. Kasi, yun yung isa sa mga problema ngayon Many people serve, but not all serve rightly. Tama? Ang daming, saan yung church mo? Nagsiserve ako, song leader ako sa church namin. Pastor ako sa church namin. Drummer ako sa church namin. Nagpapiano ako sa church namin. Gitarista ako. But are you serving God the right way? It doesn't mean that you are serving God. You are serving Him the right way. Ang daling magsabing, nagsiserve ba kay Lord? Tama ba yung pagsiserve mo? Diba? So, yung iba kasi mali yung motibo sa pagsiserve Maybe we're serving, but in the wrong motives. Maybe nagsiserve ka kay Lord, pero you are lazy sa pagsiserve sa Panginoon. Parang, gising lang ako, simba na ako. Katamaran yan sa Diyos, diba? Kasi hindi mo lang pinaghandaan ng Diyos. Kasi nagsimba ka lang kasi gusto mo lang. Naisip mo lang. And yung iba naman nagsisimba pero hindi pa rin sila tapat. They are serving God but hindi sila faithful sa pag-serve nila kay Lord. So are we serving God the right way? No, di ba? So hindi lahat ng pag-serve natin kay Lord is tama. So yung iba naman, they do it for recognition. Gusto lang nila, sila yung napipraise. Ay, ang galing mong kumanta, brother. Wala yon, magaling kasi talaga ako. Are we serving God the right way? Next is, minsan, nagiging careless din tayo sa pagsaserve natin. Parang, serve na lang ako, sige na. Ganyan. Or yung iba naman, they're doing it out of obligation. Sabi nga ni Kuya Joel kanina, wag kang mag-worship because it's just your obligation. You worship God because you love God. Next, yung si Lord kasi hindi naman siya after lang dun sa service natin. Though natutuwa si Lord sa service na ginagawa natin, pero hindi lang siya dun after After siya after si Lord dun sa authentic service natin, tinitignan niya yung laman ng puso natin. Kasi nga, si Lord gusto niya yung responsible worker and authentic service natin sa Kanya. Kasi yun yung tamang pagsaserve. Because not all service is acceptable before Him. Maybe, active ka sa church, lahat na lang ng gawain sa church, ginagawa mo Pero yung paggawa mo ba na yan, tama ba yung laman ng puso mo? Tama ba yung attitude mo? Kaya nga, hindi lahat ng service is pleasing kay Lord. Not all service will not please God. Pero, on the other hand, when you serve responsibly and rightly, you honor God and build His kingdom. Kaya nga, sabi sa Bible, obedience is better than sacrifice. Makikita natin yan sa story ni Cain and Abel sa Genesis chapter 4. Diba? Yung dalawang magkapatid, parehas silang nag-offer kay Lord. Pero kanino nalugod si Lord? Sa offering ni Abel. Kasi nga, yung pag-offer ni Abel, he gave with the right heart and the right way. Si Cain din naman nag-serve pero hindi nga lang siya nag-serve ng tama. Kasi si Cain, binigay lang niya yung tira-tira. Pero si Abel, binigay niya yung pinaka-best. Kaya kahit parehas kayong mag-offer, tinitignan pa rin ni Lord yung laman ng puso mo. Kahit gaano kalaki yung binigay mo, pero iba yung laman ng puso mo. Nonsense yun. The same lesson dun sa
Mary and Martha, di ba? Si Lord, pumunta siya sa bahay ni Mary and Martha. Very familiar to sa Luke chapter 10, verse 38 to 42. Di ba binisita ni Lord si Mary and si Martha? Si Martha, very busy sa pagpe-prepare kasi alam niya darating si Lord, which is good. Kasi pinaghahandaan niya si Lord. Sabi nga yun ng special guest mo lang sa bahay. Na matagal, for example, may tita ka galing American, tagal di umuwi. Special guest mo yun, paghahandaan mo yun, di ba? What more pa si Lord? Kasi alam ni Martha, darating si Lord, kanya niya pinaghandaan si Lord. Pero, while preparing, si Mary walang ginagawa, hinihintay niya si Lord, di ba? And nung dumating na si Lord, anong sabi ni Martha kay Jesus? Lord, tingnan mo si Mary. Sa pananaw or sa paningin ni Martha, tamad si Mary. Kaya nga sabi niya pa, Lord, tingnan mo si Mary, wala siyang ginagawa. Di ba? Pero ang sabi ni Lord, imbis na i-rebuke ni Lord si Mary, baliktad, ni-rebuke niya pa yung nagsumbong, which is si Martha. Anong sabi ni Lord kay Martha? Sabi niya, Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Pinili kasi ni Mary yung pinaka-best option na paglilingkod sa Panginoon, which is yung makinig siya sa salita ng Panginoon. Kasi yun yung best way para iserve ang Panginoon. Kasi tingnan mo, kung titingnan natin, si Mary, nag-serve siya, di ba? Pero through her time, which is good, attention, and devotion. Binigay niya yung time, attention, and devotion si Mary. While Martha, nag-serve din naman siya pero sa efforts and business niya, which is good. Pinur out niya yung efforts niya. Nag-effort siya para sa Panginoon. Pero dahil napagod siya and wala yung puso niya sa pagsuserve, anong nangyari? Nagreklamo siya. Pero si Mary, hindi nga siya napagod, nakinig lang siya, pero ginawa niya pa pinili niya pa yung best way of serving God. Diba? Kaya sabi ni Lord, Jesus reminded us na that the best service we can give is one rooted in love, worship, and obedience. So, ang tanong is, how can we serve God the right way that pleases Him and brings Him glory? Again, yung tanong po is, how can we serve God the right way that pleases Him and brings Him glory? I have 5 pointers here, so magsimula na po tayo sa una. Actually, 4 lang dapat to, pero sabi ni Lord, ilagay mo yan. Kaya, ginawa kong 5. Sabi niya, the first one is, serve God with pure heart. Ang ganda, no? Serve God with pure heart. Sabi sa Psalm chapter 24, verse 3 to 4, who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? The one who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. Ang sabi, sino daw ba yung dapat umakyat sa templo ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon ay, yung may malinis na kamay at may malinis na puso. Kasi God is not looking only at what we do for Him. Di lang tinitingnan ng Diyos yung ginagawa natin para sa Kanya. He is looking at what is inside us when we do it. Tinitingnan ng Panginoon, ano ba yung laman ng puso ng tao na to nung ginawa niya to? For example, nag-song lead ka. Ang galing mo nga, pero ano ba yung laman ng puso mo that time? For yung tao, nakita nila, ay ang galing ni brother. Pero si Lord, tinignan niya yung puso mo. Pero minsan, hindi ka magaling kumanta. Sintonado ka. Pero dahil you're doing it with a pure heart, sabi ni Lord, mas nalulugod ako sa'yo. Diba? Kasi si Lord, hindi yan tumitingin sa panglabas. Tumitingin siya sa pangloob. And a pure heart also is one that is undivided. Maybe you are serving God, pero divided naman yung puso mo. Baka nandyan ka nga sa upuan mo, pero yung utak mo nandun sa birthday party. Are you serving God with a pure heart? No. And hindi mo sineserve si Lord in the right way kasi hati yung puso mo. Diba, sabi sa kanta, dalawa ang puso ko. Pero you cannot serve two masters at the same time. Kaya pag si Lord lang. Pag doon ka. Kaya I hope, church, na sa oras na to is your heart is not divided
Sana buo yung puso mo na pumunta dito para purihin ang Panginoon kasi it's also the way of serving God. And yes, palakpakan muna po natin ang Panginoon. Amen po ba? So, again, a pure heart also is free from wrong motives. Nasabi ko na yan kanina. Sana yung laman ng puso natin is maganda. Sana yung hindi mali yung motibo natin. Sana wala tayong pride. Hindi tayo greedy. Hindi tayo sakim. And hindi lang tayo nandito kasi gusto natin yung masik yung applause ng iba or gusto natin na mapapurihan lang tayo ng ibang tao. Ang sabi kanina, it's not enough that our hands are clean. Our hearts must be sincere. Kasi yung mga gawa ng kamay, nakikita yan eh. 'Di ba? Outward appearance, yung tao, ay ang galing ni brother. Nakikita nila yan, so napapapurihan ka. Pero yung puso mo, si Lord lang yung nakakakita niyan. Kaya nga inner eh. Yung panglabas na yun, daling madaya yan. Pero yung pangloob, hindi mo madadaya yan. Kaya mas importante yung laman ng puso mo. Sabi nga sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Again, 1 Samuel chapter 16 verse 7, man looks at the heart, at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So yun mo sa kamatabi mo, si Lord tumitingin sa panloob, hindi sa panlabas. Di ba? Hindi sa kasi yung mga taong bilis mag-judge eh. Kaya nga, sabi, do not judge the book by its cover. Si Lord naman, don't judge the person by just his or her outside appearance. So, kanina nga, di ba, example ko si Cain at si Abel. Mas nagalak si Lord kay Abel kasi he served with the right heart and the right way. Kasi yun yung mas naging accepted kay Lord. Kinwestiyon pa nga ni Cain si Lord sa verse 7, if I'm not mistaken yata yun, na parang, sabi ni Lord, wala kang karapatan magalit. Bakit ka nagagalit? Nag-serve ka ba ng tama? Kaya wag kang magagalit kay Lord pag hindi ka niya binibless. Bakit? Sinerve mo ba si Lord ng tama? Di ba? Sabi mo, Lord, ginawa ko naman to, ginawa ko naman yan, nagpakapagod ako. But ginawa mo ba yan with the pure heart? No. So don't question God if hindi ka niya binibless kasi ikaw mismo yung laman ng puso mo, iba. Di ba? So, maraming ganyan sa church na ginagawa lang nila yung isang bagay out of obligation. Kasi sinabi ni pastor, magganito ako. Sinabi ni sister, magganito ako kahit ayaw ko naman. Minsan, di ba, meron tayong mindset na, ayoko naman, pinilit lang ako. Pero church, mali mo pinaisip sa kanila, ay, si brother yung gamitin mo. Ay, si sister yung gamitin mo. Mali mo binigyan sila ni Lord ng wisdom na ikaw yung nakalaan or nakatalaga para sa position na yun. And be thankful kasi tinawag ka ni Lord. Alam mo na, you're super blessed kasi tinatawag ka ng Panginoon. Sabi nga, many are called but few are chosen. Sabi ng Panginoon. Kaya, church, gawin mo yung bagay na to ng may pagmamahal, ng may pure heart. Sabi nga. Kasi mas ina-accept ni Lord yung may pure heart. Di ba dito sa Mark chapter 12, verse 41 to 44, this is also an example of serving God with a pure heart. Yung sa widows, yung sa biyudang babae. Sa Mark 12, chapter 41, verse 44, ang sabi is, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts. So, si Lord, umupo siya doon sa opposite kung nasan yung treasury. Tapos, nakita niya na maraming mga mayayaman yung naguhulog, yung nag-o-offer doon sa treasury. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins worthy only a few coins. Pero, merong isang babaeng mahirap or byuda na naghulog ng barya. Hindi lang, sentimo na nga lang eh. Parang siguro kung titignan mo, hindi man niya nabuo yung piso. Sentimo lang yung sinabi dito. And tinawag ni Lord yung disciple niya sa chapter 43. Ang sabi niya, Jesus said, "Truly, I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others." Chapter 44, they all gave out their wealth, but she, out of poverty, put in everything, all she had
to live on. Mas nalugod si Lord dun sa mahirap kahit kakaunti lang yung binigay niya. So, hindi ibig sabihin na malaki yung binigay mo, kalulugdan ka ng Panginoon. Kasi baka sa story, yung mga mayayaman, binigay lang nila yung tira-tira nila. Kaya napilitan lang sila, sige na nga, bigay ko na. Church, si Lord yung pinagbibigyan mo, di ba? Dapat ibigay mo yung buong puso mo. Yung babae nga, 5 na lang, sentimo na lang eh. Pero binigay niya kay Lord. Yun na lang yung huling kaisa-isang pera niya. Pero hindi siya nag-doubt na ibigay yun kay Lord. And binigay niya yun ng buong puso. Sana ganun din tayo sa service natin kay Lord. Ibigay natin yung buong puso natin. Kasi that is the right way to serve God. Amen? Sabi nga po sa Colossians chapter 3, verse 23 to 24, ang sabi dito, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Christ you are serving. Sabi ni Lord, gawin mo yung lahat ng bagay with all your heart, with the pure heart. Kasi sino bang nagre-reward sa atin ang sabi niya? Si Lord. Hindi ka naman re-reward ng kapwa mo tao kahit magalingan siya sa iyo eh. Kahit i-praise ka niya, hindi ka niya makakapagsasabi lang niya ang galing. Pero nawawala 'yon. Nagva-vanish 'yon. Pero yung reward ni Lord, hindi mawawala at hindi mapapantayan ng kahit sino pa man. Kaya sabi, God asks for clean hands and a pure heart. Si Lord hinihingi lang niya yung malinis na kamay, yung malinis na gawa at yung malinis na puso. Hindi dahil kailangan niya yung performance natin. Hindi naman kailangan ni Lord ng service natin eh. Pero, gusto lang niya na yung service natin is maging pure and holy and tama sa harapan niya. Pag yung outward actions natin is nagmamatch sa inward action natin, we truly stand in His holy place and we are truly serving Him the right way. So, if you are serving Him pure heart, then you are serving Him the right way. Amen po ba? So always remember that serve Jesus or serve God with a pure heart. Pangalawa po, serve God with faithfulness. Sabi sa 1 Corinthians 4:2, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. So, pinagkatiwalaan ka na ng Diyos eh. So, patunayan mo, no? You are faithful kay God. Sabi, serving God the right way means serving Him with faithfulness. Ano yung una? Serving God with pure heart. Yung pangalawa, serving God with faithfulness. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, ng mga tao, gift, time, and responsibilities. Ang ina-expect lang niya sa atin is maging faithful tayo at trustworthy tayo na servant ng Panginoon. Hindi naman nagmamatter yung talent eh. Yung pagiging enthusiasm mo. Nagmamatter yung pagiging faithful mo sa Panginoon. Sabi nga merong story sa Bible, binasa ko to kay Mami kagabi, sa Acts chapter 5, verse 1 to 11. Sabi niya na-mention natin ni Kuya, ginagaya ko to si Kuya. Idol ko kasi siya. Joke lang. Pero, sabi dito, si Ananias and Sapphira, merong mag-asawa. Si Ananias, siya yung lalaki, and si Sapphira, siya yung babae. Meron silang pagmamay-aring lupa. And nangako sila na pag nabili yon, ibibigay or i-offer nila yun sa Panginoon. Pero nung nabili na, natanggap na nila yung pera, binawasan nila. Di ba? So tingin mo, naging faithful ba sila sa Panginoon nun? No, di ba? Kasi nangako ka sa Panginoon na ibibigay mo yung buo, tas binawasan mo. Sa outward appearance, it looks like, sa paningin ng tao, ay, binigay niya yung pera. Ang galing naman, kaya niya ibigay yung pera. Pero, yung mga tao hindi nila alam is na binawasan nila yun. And, na-discover yun ng Panginoon, di ba? And, anong nangyari sa kanila? Nawala sila. Namatay sila, tama? So, kaya kung ayaw nating mapahamak, kung ayaw nating mangyari yung nangyari sa mag-asawa, let us be faithful to God. Wala namang mawawala pag naging faithful tayo sa Panginoon. Magkakaroon ka pa nga pag nagtiwala or naging tapat ka sa Panginoon. Tsaka yung pagiging tapat or yung faithfulness, hindi yan optional.
It is a command that comes from God. So church, sabihin mo sa sarili mo, magiging tapat na ako sa Panginoon. Saan pa ba tayo hindi nagiging tapat sa Panginoon? Sa time natin. Yan, lagi tayong bumabagsak lagi sa oras. Ang liit na bagay, pero ang daming nawawala sa'yo pag late ka. Diba? Sa'yo, ay, sige na nga. Okay lang malate kasi si Lord lang. Huy, si Lord na yun, malilate ka pa. Sa trabaho mo nga, boss mo lang, ayaw mong malate eh. Sa school, yung mga estudyante, takot na takot malate kasi mapapagalitan sila sa teacher. Diba, yung mga estudyante ayaw nalilate. Ikaw ayaw mong nalilate sa trabaho mo. Kahit 1 minuto lang, segundo nga lang, ayaw mo kasi may kaltas eh. Diba? Pero, piso lang yung kaltas, pero ayaw mong malate. Pero kay Lord, nalilate ka. Pag nalate ka, mas maraming nawawala sa'yo sa'yo. Kasi akala mo piso lang yung nawawala sa'yo, pero mas maraming nawawala. Pero pag maaga ka sa church, nauuna ka sa blessing. Diba? Kaya church, I praise God, no, yung mga music team, ang aga nila kanina. Praise God sa mga music team, hindi sila na-late. And I'm sure, tumatawa yung mga nasa likod. And I'm sure, pagpapalain sila ng Panginoon. So, sabi nga sa Luke chapter 16 verse 10, sabi, whoever can be trusted with little can also be trusted with much. If we are not faithful in small things, how can God trust us with greater ones? Di ba? Sa maliit na bagay pa nga lang, di ka na mapagkatiwalaan ni Lord. Paano pa sa malaki? Pero ang laki ng prayer request natin kay Lord, di ba? Pero sa maliit na bagay, hindi ka na mapagkatiwalaan ni Lord. Kung titignan mo yung time na yun, ang liit na bagay lang, pero hindi ka na mapagkatiwalaan ni Lord sa time pa lang. Paano niya pa ibibigay yung greater things that you are praying for? Kaya church, maging faithful ka kay Lord. Kasi ibibigay niya yung hinihingi mo in His due time. Sabi. Also, faithfulness means being dependable. Dapat as a Christian, maaasahan tayo. Pag may pinagawa sa yung church or si Lord, gawin mo kasi si Lord na yan eh. Dapat gawin mo yan lang may katapatan sa Panginoon. Dapat bilang Kristiyano, reliable tayo. Diba? We should go and obey God. Pero minsan tayong mga Kristiyano, hindi naman natin inuuna si Lord. Eh. May pinagawa si Lord sa'yo, liliko ka sa kanan, liliko ka sa kaliwa. Mas madali kayang dumiretso. Di ba yung mga nagpa-practice na driver, mas gusto nilang diretso kasi mas madali. Pero bakit tayong mga Kristiyano, gusto pa natin lumiliko sa kaliwa, lumiliko sa kanan, mas madaling dumiretso eh. Yung iba, gusto pa nila backwards. Mas mahirap nga yung backwards eh. Pero si Hannah, mas magaling siya mag-drive ng pabaliktad. ng reverse. Diba? Mas madaling pumunta ng diretso eh. Kesa sa paliko, sa pakaliwa, sa kanan. Kaya church, diretso ka lang. Huwag ka nung saan pumupunta, nasa church ka na. Pupunta ka pa dun eh, mas malapit nga dito eh. Mas maganda pa dito, di ba? Mas mabibless ka pa dito. May mas magigain ka pa dito, kumpara dun sa pupuntahan mo. Baka sa pupuntahan mo, magkakasala ka lang. Dito, magiging banal ka pa, di ba? Ayaw mo yun, para pag dumating si Lord, safe ka na kasi nandito ka na sa church. Baka pag nasa birthday ka, inaya kang inuman, nagkasala ka pa. Sayang lang yung pinagpaguran mo dito sa lupa. Di ba? Kaya dapat maging tapat na tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po ba? So, meron din dito sa Bible, sabi, sa Matthew chapter 25, verse 14 to 30, ito yung parable of talents. It is one also na powerful reminder about being faithful sa Panginoon. Kukwento ko na lang po siya, sige. Merong master doon na pupunta siya ng isang journey. Bago siya umalis, pinagkatiwala niya yung wealth niya, yung mga yaman niya sa servant niya. Yung unang servant niya, binigyan niya ng 5 talents. Very familiar na po to sa inyo. And yung pangalawa, binigyan niya ng 2 talents. And yung isa, binigyan niya lang ng 1. Binigyan niya yun according to their ability. According dun sa kakayahan. Kasi alam naman ng master kung ano lang yung kaya mo. Diba? And then, umalis yung master rather. After niya umalis, yung servant na naka-receive ng 5 talents, umalis siya agad and pinalago niya yon. So after niyang palaguin, nag-gain pa siya ng 5 more. So, naging 10 na yung sa kanya. And yung may 2 talent, ganun din yung ginawa niya. Pinalago niya rin yung sa kanya. So, nag-multiply yung din yung sa kanya from 2, naging 4.
Pero yung isang tao na binigyan lang ng isang talent, ang ginawa niya, tinago niya sa ilalim ng lupa. Naguhukay siya at tinago niya doon. Tapos after a long time, bumalik yung master para isettle yung mga accounts ng servants niya. Yung servant na merong 5 talents, lumapit siya agad dun sa master niya. Pinagmalaki niya na nag-gain pa siya ng 5, 'di ba? Ng 5 more, so meron na siyang talent. At pinraise siya ng master niya. Anong sabi ng master niya? Well done, good and faithful servant. You have been faithful with the few things. I will put you in charge of many things. 'Di ba napalago niya, kanya binigyan pa siya ng mas marami nung master niya. Come and share your master's happiness. Sabi niya sa Matthew chapter 25 verse 21. And ganoon din naman yung sa servant na merong 2 talent. Lumapit siya sa master niya and he received the same praise na sinabi sa isang servant na naka-receive ng 5 talents, tama. And then, yung isa lang yung talent na nabigay sa kanya, lumapit siya. And binalik lang niya kung ano yung binigay sa kanya ng master niya. And out of fear, wala siyang ginawa dun sa binigay sa kanya. 'Di ba? Wala siyang ginawa. Imbes na palaguin niya, saan niya nilagay? Sa ilalim ng lupa. So nagalit yung master. Ang sabi niya, tinawag niya na wicked and lazy yung servant niya. Kasi di niya napalago eh. Pero, ang ginawa niya din sa isang talent na nandun sa isang tao, binigay niya pa dun sa meron ng 10. Kasi mas alam niya, mas mapapagkatiwalaan niya yung binigyan niya ng 5 talent kasi napalago niya eh. So, yung unfaithful servant na yun is napalayas. Kasi sinayang niya yung opportunity na meron ka. So church, pag pinagkatiwalaan ka ni Lord, kahit isa lang yun, palaguin mo kasi pinagkatiwalaan ka ng Panginoon siya. So, yung story na to it is a lesson to us na pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng gift, which is the time, skills, opportunities, resources, responsibilities. So, hindi man tayo nabigyan ng same amount or service na dapat nating ibigay sa Panginoon. Kasi, again, di naman tinitingnan ni Lord yung service eh. Tinitingnan niya kung gano'n tayo naging ka-faithful dun sa binigay niya or pinagkatiwala niya na bagay sa atin. Kaya nga yung first 2 servants, they were not praised dahil napalago nila yon. They were not praised kasi di naman sila na-praise dahil meron silang equal results. Na-praise sila kasi parehas silang nagtrabaho faithfully, 'di ba? Kung ano yung pinagkatiwala sa kanila is tinrabaho pa nila yon. And yung the last servant failed not because he had little. Di naman siya nag-fail dahil konti lang sa kanya, pero dahil wala siyang ginawa, 'di ba? Kaya nga ang sabi ng Lord, binavalue niya yung faithfulness natin eh. Kaya pag ginamit natin yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, malaki man yan or maliit, now-honor natin si Lord and nagpa-promise siya na meron tayong internal reward na marireceive. Kaya nga, wag natin i-hide yung gift natin or yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin dahil takot tayo or dahil tamad tayo or dahil selfish tayo. Kasi nami-miss natin yung mga opportunity, yung mga blessings pag hindi natin pinagsisilbihan ng tapat yung Panginoon. Kaya kung ano man yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, maliit man yan or malaki, ibigay mo na yung best mo, palaguin mo yan. 'Di ba? So, kaya nga, dapat maging faithful tayo sa bawat area ng ating buhay. Yung time, dapat unahin natin ng Panginoon. Sa time natin, lagi nating unahin yung Panginoon. For example, may lakad ka, unahin mo si Lord. Kasi mas mahalaga si Lord kumpara sa ibang bagay. Ikaw nga ayaw mo nang may kahati sa oras mo, di ba? Pag yung ibang tao, bakit siya na lang lagi yung pinaglalaanan mo ng oras? Ayaw mo. Pero bakit si Lord ninanakawan mo siya ng oras? Hinahatian mo siya ng time. Dapat yung time mo, you give it to God, di ba? 2 hours nga lang yung church, hindi pa natin mabigay, di ba? Pero sa ibang bagay, kahit hindi ka matulog, nabibigay mo yung oras mo. Kaya wag nating hatian si Lord sa time natin. Ibigay natin yung buong time natin kay Lord. And sa gift and talents na meron tayo, we must use them for the glory of God. Hindi lang, wag mo ipagkait sa Diyos yan kasi sino bang nagbigay niyan? Si Lord, di ba?
And sa responsibility and people din na pinagkatiwala sa atin ni Lord, alagaan natin yung mga binigay ng Panginoon sa atin at gamitin natin yon para sa Kanya. Because, yun nga, ibibigay ng Lord yung trust niya sa atin and kung ano yung mga pinagpipray natin. As sabi nga, binasa ko kanina sa Luke 16:10, whoever can be trusted with little can also be trusted with much. So when we serve God, church, with faithfulness, we are truly serving Him the right way. And in return, God will entrust us with more, multiply what we have, and reward us with eternal joy in His presence. So next, church, let us serve God with excellence. Ano yung una? Serve God with pure heart. Second is, serve God with faithfulness. And the third one is, serve God with excellence. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Kinat ko lang po siya, kinuha ko lang ganda sa Jesus. Again, ang sabi ng Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo, sa salita man yan o sa gawa, gawin mo yan para sa Panginoon. Kasi serving God with excellence means offering Him our best. Hindi naman hinihingi ni Lord yung perfection kasi nobody's perfect. Sino bang perfect? Wala, si Lord lang. Kaya hindi niya hinihingi yung perfect worship, yung perfect service, hinihingi niya yung best. 'Di ba? Kasi yun yung kayang gawin ng tao, yung best niya. 'Di ba ikaw pag tumayo ka, gusto mo gagawin mo yung best mo sa ibang tao. Pag nag-present ka, pag nag-report ka, gusto mo gagawin mo yung best mo. Pag sa boss mo, nagpapakitang gilas ka kasi para ma-promote ka eh. Ganon din kay Lord, pakita natin yung best natin para ma-promote din tayo ni Lord, 'di ba? Kasi yung promotion ni Lord, unexpected yan. Hindi mo masukat kung ano yung ibibigay niya sa'yo pag binigay mo yung best mo. Tsaka, mag-serve tayo, hindi lang dahil convenient sa atin. Uy, mag-church ka ako kasi gusto ko lang. Kasi free time ko. Mag-church ako kasi nandun yung crush ko. Diba? Huwag tayong mag-serve dahil convenient lang sa atin. Huwag din naman tayong mag-serve ng ibibigay natin kay Lord yung tira-tirang lakas natin. Diba? Pag alam mo may church, patulog ka ng maaga. Kasi it's also a way of serving God. Kasi, alam mo, pag na-late ka ng tulog, pagising mo, busit ka. Kasi sa'yo, ay, puyat ako. Nag-cellphone ka lang naman. Diba? Kaya, church, iserve natin si Lord with our very best. Pag alam mo magsisimba ka, matulog ka ng maaga. Pag prepare ng damit, diba? Ako nga, sabi ko kay mami, nagpe-prepare lang ako ng damit. Sa utak ko, ito yung susutin ko, ganyan. Pero kagabi, nagsukat pa ako ng damit. Kasi alam ko ako yung tatayo doon. And it's a way of serving God. Kasi alam ko, tatayo ako dito. Gusto ko maging presentable ako pag humarap ako sa Diyos. Diba? Kasi ihahayag ko yung salita niya. Ayoko namang magdamit ng hindi maayos. Kasi nung Sunday, nasermonan po ako. Kaya nagdamit ako ng pangdalagang Pilipina. So, sabi sa yung Colossians chapter 3, verse 17, tinuturo niya sa atin na kung ano man yung ginagawa natin, whatever we do, kung ano man sasabihin natin, we do it for the Lord. Kaya nga, kasi yung daily actions din natin is nagiging act of worship din natin yan eh. So pag nakakasanayan natin nagpe-prepare ng maaga, pag nakakasanayan natin mag-prepare ng damit, it's also a way of act service kasi nakakasanayan mo na. So nagiging worship and nagiging service mo na siya sa Panginoon. Kaya nga, church, hindi ini-aim ni Lord yung perfect. Ini-aim niya, gusto niya yung best natin. Kasi, yun din yung commitment natin kay Lord yung ibigay natin yung best natin. Kasi through that, na-honor natin siya. Kaya nga, sa pagkanta, yan, piliin mo yung pinaka-best song kung ano yung binigay ng Diyos sa puso mo, di ba? Tutugtog ka, ibibigay yung best mo dahil para sa Panginoon, hindi para mapuri ka ng ibang tao, di ba? Kaya lahat yan, nagde-demonstrate ng excellence kapag binigay natin yung best natin. Meron sa kwento dito sa Bible, sa Exodus ata yun, chapter 31, yung kay Bezalel, yung binigyan, Bezalel and the craftsmen. Di ba inutusan sila ni Lord na gawin yung tabernacle? Yung tabernacle, yung parang tent, yung Ark of Covenant. Kung yun yung place of worship and meeting, yung the Ark of Covenant, yung the most sacred point
noong panahon na yon. Yun yung pinaka-holy place. Inutusan ni Lord si Bezalel and yung mga craftsman niya na gawin yon. Diba? Sorry. Inutusan ni Lord na gawin yon. And nung ginawa niya yon, hindi lang niya pinautos yun eh. Binigyan niya ng strength, ng banal na, pinuspos niya yung si Bezalel tsaka yung craftsman bago niya gawin yon. Kaya nga, si Lord, binavalue niya yung skills natin, yung creativity natin, and yung careful work na ino-offer natin sa Kanya. Kasi kahit na magtatrabaho tayo, si Lord pa rin naman yung nagbibigay ng strength. Diba sabi niya dun sa story, pinuspusan niya ng banal na spirito yung mga tao bago sila magtrabaho. So ganun din si Lord, bago tayo magtrabaho, dapat hingin muna natin yung strength na nanggagaling kay Lord kasi siya yung magpupuspos sa atin. Ibibigay niya yung strength na kailangan natin. Kaya also, yung excellence is nagre-require din niya ng right attitude. Dapat pag magsaserve ka kay Lord, tama yung attitude mo. Dapat magsaserve tayo ng may galak. Parang lungkot niyo, smile naman kayo dyan. We serve with joy. Na-mention ko rin, humility, humbleness, pagpapakumbaba. Pag na-praise ka, hindi mo sasabing, magaling kasi ako. Anong sasabihin mo? Praise God. Sabi nga ni Gia, pag sinabi ko, ang ganda mo naman. Anong sasabihin ni Gia? Praise God. So, bata pa lang, alam niya nang sabihin yun, di ba? Also, pag nagsiserve tayo with sincerity, dapat si Lord yung mape-praise, hindi ikaw. Kasi nga, si Lord na yan, lagi ko sinasabi kanina, si Lord na yan, titipirin mo pa ba? Di ba? Also, discipline requires commitment, 'di ba? Tsaka yung pagiging disiplina and willingness to grow and yung mag-accept ka rin ng criticisms from other people. Pag napuna ka, matuwa ka, 'di ba? Kasi ayaw ka nilang mapahiya. Gusto ka pa nilang mag-improve para mas mabigay mo pa yung best kay Lord, and that is excellence, 'di ba? Even in small details, dapat maging tayo kay Lord, excellent rather. Punctuality, yung consistency natin, and yung pagiging faithful natin, pagiging pure heart. Yan kasama yung actually connected lahat to eh. Diba? So, ultimately, serving with excellence is an act of worship, declaring through our actions, Lord, you are worthy of my very best. So, yun mo nga, Lord, you are worthy of my very best. Diba? Worth it si Lord sa best worship mo, diba? Worth it yan para kay Lord. Sabi ko nga, sa boss, nabibigay mo yung best mo. Sa Lord pa kaya, na siya nagbe-bless sa'yo. Next, serve with love. Alam mo, kagabi po, nung inaaral ko to, wow, nag-aaral. Nung inaaral ko to, sabi ko, doon ko na-realize na ang lawak pala ng definition ng love. Diba? Dati kasi, love lang yan. Bitter po kasi ako eh. Pero nung inaaral ko yung word na love, sabi ko nung iniisip ko, ang lawak ng love. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians chapter 16, verse 14, ang hikli nito, do everything in love. Ano sabi? Do everything in love. The first, sinabi ng verse, everything. Hindi lang niya sinabing something. Ang sabi niya, everything. Ano yung sabi ng everything? Lahat. Hindi lang pinili, hindi pinilit, dapat lahat. Kasi pag ginawa mo yung isang bagay pag may love, ang daling gawin, di ba? Serving God the right way must always be rooted in love. Because without it, our service loses meaning and eternal value. Pag walang love, parang nawawala lahat, di ba? Kaya, doon ko na, kagabi na, ang lawak ng definition na love. Kapag nagpipreach tayo, nagsiserve tayo sa tao, ganyan, you do it with love. Kasi pag may love, ang gaan lahat eh. Parang pag may pagmamahal, gagawin mo talaga lahat, di ba? Sabi nga, hahamakin ko ang lahat, masunod ka lamang. Sana ganun din tayo bilang Kristiyano, no? Hahamakin natin ang lahat para lang masunod natin si Lord. Di ba? Kasi sa ibang bagay nga, nagagawa mo nahamak mo ang lahat dahil there is love. Eh, sino bang love? Si Lord. Kaya dapat kaya natin gawin lahat para sa Panginoon. Kasi without love, wala tayong magigain. Kasi si Lord yung love. Kasi love is what makes our service acceptable to God and fruitful for His kingdom.
Love gives service its true purpose. Parang kahit inis na inis ka, pero dahil love mo, nagta-turn siya into joy. 'Di ba? Instead na burden siya, but because there is love, nagiging joy siya. 'Di ba? Yung mga taong in love, parang lahat na lang maganda. Kasi nga, yun yung nagagawa ng love. Kaya nga sabi nila, love is blind. Hindi ko pa kasi nararanasang magmahal, kaya hindi ko pa ma-explain sa inyo yung true love kasi si Lord lang yung definition ko as of the moment ng love. So, supportive naman yung mga kapatid ko. Kasi pag nagsaserve tayo ng walang love, ang hirap. Kasi sabi ko kay mami kahapon, ma, love your neighbor, di ba? Kasi yung kapitbahay namin, sobrang ingay. Minsan yung kanta nila, pang-broken. Minsan, budots. Minsan, malalaswang kanta, ganyan. Tapos nagtuturo ako ng mga tinuturuan ko, bata, sa online class. Tapos maririnig ko yung mga kanta nila, baka sabihin ng mga magulang, ganito pala yung teacher nila, ganito pala yung tugtugan nila, di ba? So parang nakaka-interrupt sila sa akin. Pero sabi ko kay mami, ma, di ba, love your neighbor as you love yourself. So mahalin mo yung kapitbahay mo kahit di siya kamahal-mahal. Kaya yon, pag may love talaga, ang dali. Minsan naiinis ka sa kapwa mo Kristiyano, na minsan naiinis ka sa ka-churchmate mo, pero dahil love mo si Lord, mahalin mo rin yung kapwa mo. Di ba? Mahirap magmahal ng tao, lalo na pag may nagawa na siya sa'yo eh. Parang ang hirap niya nang mag-forgive. Pero dapat mag-forgive ka pa rin. Si Lord nga pinatawad na tayo kahit ilang ulit na tayo nagkakasala. Ikaw pa kaya, di ba? Mahirap, pero kailangan nating gawin na mag-forgive. Kasi mahal mo si Lord, dapat mahalin mo rin yung kapwa mo Kristiyano, yung mga nakakasalamuha mo, mahalin mo sila. Di ba? Pati yung pagsiserve sa ministry. Mahalin mo yung pagsiserve mo. Huwag mo siyang tignan as your obligation na tatayo ka dito, kakanta ka, kasi wala silang choice na ikaw na lang yung kakanta, ikaw na lang magda-drums. Gawin mo yung kasi mahal mo si Lord. And it is the right way to serve God pag may pagmamahal ka sa ginagawa mo. Kaya pag naiinis ka na, pag feeling mo ayaw mo na mag-serve kay Lord, alalahanin mo lang yung word na love. 'Di ba? Kasi nga, ano ko rin to before yung Bible verse na to. 1 Corinthians chapter 13, verse 13, ang sabi, and now these three remains, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. 'Di ba? Lahat yan, ano naman yun mahalaga yung faith, yung hope. Pero ano yung pinaka-greatest? Sinabi ni Lord, love. Kasi naalala ko yung sinabi ni Papa, you can give without love, but you cannot love without giving. Pag may pagmamahal ka talagang, you will pour out everything para lang dun sa taong yun kasi mahal mo siya. Ganon din kay Lord, dapat you give your everything kasi mahal mo si Lord. Di ba? Pag si Lord dyan, isipin mo lang, love, love, love. Because He is love. Kaya nga, love may be a short word. 4 letters, L-O-V-E. But it carries a great power. No matter how big or small our ministry is, pag wala yung love, it becomes meaningless. Without love, yung service natin is naglalid sa complaints, frustrations. Pag walang love ako na lang laging naglilinis, ako na lang laging ganito, ako na lang laging ganyan, ganito, ganyan. Pero pag may love, hindi ka nagko-complain. Di ba? Kasi nga, love mo yung ginagawa mo Kaya nga, di ba, ang galing nung Galatians 5:22, yung fruits of the Holy Spirit, nauuna yung love Kasi pag may love, sumusunod yung joy, sumusunod yung peace, sumusunod yung kindness, yung gentleness, di ba? Ang dami nun Kasi kaya nga inuna ni Lord yung love Kasi pag may love ka sa isang bagay, nagagawa mo lahat yon. Di ba? Nagiging kind ka, nagiging gentle ka, di ba? Kaya you always remember the word love. Kasi short word, but it's a powerful word, sabi ni Lord. Kasi pag present yung love sa pagsiservice natin kay Lord, nagiging light yan and joyful. Hindi mo siya titignan as your burden bilang tao, but nagiging light and joyful pa yung pagsiserve mo sa Panginoon. Kaya, huwag mong titignan na burden si Lord sa'yo. Yung service mo sa Lord, huwag mong titignan as burden. Kasi,
love. Always remember the word love. Kasi love is the foundation of true service. Without it, we are only performing. But with it, every act becomes worship that pleases God. Diba? Pag may love, napiplease mo si Lord. And lastly, number 5. Mabilis po ba ako? So, next is serve God with an eternal perspective. Ito po dapat sabi ko, parang sa love pa lang buo na yung nabuo niya yung buong message. Pero sabi ni Lord, sige, ilagay mo yan. Serve God with an eternal perspective. Ito yung main verse ko nung nung midweek service. Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Serving God the right way means keeping eternity in view. Lagi natin tinitingnan, ba't ba tayo nag-serve sa Panginoon? Sa internal point of view, dapat lagi tayo tumitingnan. Ba't ka nag-serve? Diba? Kasi gusto mong makasama si Lord sa kingdom niya. Di ka naman nag-serve dahil lang wala lang. Nag-serve ka kasi gusto mong makasama si Lord sa kingdom niya. Kasi we are not serving for temporary applause. Kaya kung hindi ka, for example, tayo mo ginawa, pero hindi ka napapansin, hindi ka nape-praise ng tao, that's okay. Kasi hindi naman yun nagmamatter. Ang nagmamatter yung praise na nanggagaling sa Panginoon. Yun yung laging nagmamatter. Kasi yung praise ng tao nag-fade din di ba? May nagawa kang tama, pe-praise ka niya. Isa lang na mali mo, inis na siya sa'yo Pero si Lord din niya tinitingnan yung mali mo. Tinitingnan niya yung tamang ginawa mo. Mas pinipraise ka niya doon sa tamang ginagawa mo. Kaya sabi, do not be weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Di ba? Kasi si Lord yung nagre-reward niyan It may be not noticed by other people, pero kay Lord naka-record yan. And i-reward niya tayo in due season. Yung perspective na to is na-strengthen lang niya yung i-endure natin yung challenges na meron tayo dito sa mundo. Kahit nakakapagod yung pagmi-ministry, yung pagsaserve kay Lord, di ba? Sabi ko nga nung last time, nung nag-midweek ako, nakakapagod nakakapagod magpuri sa Panginoon minsan, di ba? Nakakapagod gumawa ng ministry. Pero wag tayong mapapagod kasi nga sabi sa Galatians 6:9, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kaya church, huwag kang susuko. Nakapagod man yan, di man yan napapansin ng iba. Thankless man yan, huwag kang mapapagod. Kasi sabi din sa Hebrews 6:10, God assures us that God will never forget the love we showed to Him. Diba? Kanya, unlike human praise that fades, heavenly treasures last forever. Sabi sa Matthew 6:20. And higit sa lahat, si Lord nga naging modelo siya ng enduring, diba? Ng pag-endure, diba? Si Lord. Kasi binigay niya yung buhay niya sa atin, diba? Ganun yung pagsiservice ni Lord sa atin, diba? Kahit yung anak niya, namatay siya sa krus para sa atin. Ganun yung way of serving ni Lord. Na tayo yung time na 2 hours lang, di pa natin mabigay. Pero si Lord, binigay niya yung buhay niya. Pati yung anak niya, binigay niya. Ganun mag-serve si Lord. Sana tayo din, ibigay natin yung very best natin sa pagsaserve sa Panginoon. Kaya nga, yung service natin, maybe it's hidden or parang di napapansin. Pero it's okay. Kasi it carries eternal value. Marereward yan sa langit. Marereward yan sa Panginoon. Kasi nga, as I mentioned earlier, yung praise ng tao, nagfe-fade yan. Pero yung reward ni Lord, hindi mo masusukat. Diba? Kasi naaalala yan ng Panginoon. Kaya nga, in the end, the greatest reward will not be the recognition of people. Hindi sa papuri na nanggagaling sa tao. Pero, yung sasabihin lamang ni Lord na, well done, good and faithful servant, isang napakalaking bagay na yun. Kasi it means nakasama mo na yung Panginoon. Worth it lahat ng pagsaserve mo sa Panginoon pag narinig mo yung well done, my good and faithful servant. Diba, church? Amen? Palakpakan naman po natin si Lord. Amen? At dito po tayo magtatapos sa, recall lang po, serve God with the pure heart, and let us check our motives. Second, serve with faithfulness, be dependable and
trustworthy. Ano yung pangatlo? Serve God with excellence. Let us give our very best every time we serve God. Next, serve with love. Let every act flow from the heart of Christ. Do everything in love. Lastly, serve with an external perspective because our reward is in heaven, not on earth. Kaya nga let us ask ourselves, every time na nagsuserve tayo, am I serving God the right way? Or I am serving with wrong motives, half-hearted effort, or pride? Kaya, church, today, let us recommit ourselves sa Panginoon. Let us serve with purity, faithfulness, excellence, love, and an internal mindset. Then, on that glorious day, we will hear the words every servant longs to hear. Well done, my good and faithful servant. Yun lamang po, maraming salamat. To God be all the glory. Amen. 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 Napakaganda po na tayo po ay nare-remind to serve God. Kasi nga, doon naman tayo tinawag. But alam niyo po kahit gaano kaganda ng isang mensahe. Ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 3, verse 7 to 8, ang sabi, ang sabi po sa Hebrews chapter 3, verse 7 to 8, ang sabi ganun, so as the Holy Spirit says, sabi ganun, no, today, if you hear His voice, anong sabi niya? Do not harden your hearts. Ang sabi niya doon, no? Sa verse 7 tayo, balik tayo sa 7. Ang sabi niya, kaya gaya ng sinasabi ng Espiritu Santo, sabi niya ganun, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, anong sabi niya sa verse 8? Huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso, gaya ng sa paghihimagsik, gaya ng sa araw ng pagsubok sa ilang. Sino nakarinig ng message ni Lord today? What is the message of God today? It's about serving God. Tama po ba? Narinig nyo ba? Kung narinig nyo, then you are accountable today before the throne of God. May pananagutan ka na ngayon. Huwag mong sasabihin na hindi ko narinig na sinasabi ng Panginoon that I must serve God and this is how I will serve God. Nakuha niyo po ba? So praise God, narinig niyo yung mensahe ng Diyos about serving Him and how to serve Him. Kumbaga, complete package yan, no? Yung sinasabi ng Bible o yung sinasabi ng mensahe kanina, yung narinig natin. So narinig natin ngayon, ano ba yung ating magiging tugon sa mga mensahe na ating narinig, no? This morning. Ito po yung isang paghihikayat sa bawat isa. Isang hamon na hindi na tayo dapat magpatumpik-tumpik pa. Because I do believe that time is running out and God is giving us enough time to serve Him. Upang nang sa ganon, nagsabi lang nung Galatians chapter 6 verses 9 to 10, no, yung reward natin, naghihintay. Nakuha niyo po ba? Tandaan natin, our reward is not only, o God's reward for us, is not only sa kalangitan Pero habang tayo naririto, na tayo naglilingkod, kaya nga kung ikaw, no, it is a privilege pag sinabing mag-opening prayer ka. Mag-opening prayer ka. Sinabing mag-closing prayer ka, gawin mo yun. Sinabing kayo yung naka-duty, naka-assign to clean, no? I-prepare yung church, then you are so blessed. It is a privilege to serve God. Yung mga tao gusto nila maglingkod sa Diyos. Pero hindi nila kaya. Kaya nga ang Panginoon sabi niya kanina, maraming pamamaraan upang paglingkuran ng ating Diyos. Ang pinaka-importante, pinaka-mahalaga is nais mong paglingkuran ng ating Panginoon. Amen po ba? Because we love God. Tama po? Tayo nga pong lahat ay tumayo. I remember this one song, no, nung one time, kinakanta ko ito nun And I remember, kung di ako nagkakamali, bumabagyo that time. Malakas yung bagyo. No? And that very moment, hindi ko alam na binabaha na pala yung bahay namin sa San Fernando that time. No? At kami nasa bahay namin dito na I am worshiping that very day. No? Kasi nakita ko yung lakas ng bagyo.
na para bang walang time how to please God. Pero that very moment, no, naramdaman ko nga pala, no, I can still serve God habang bumabagyo by worshiping. Amen po ba? Tanda ko yung kinanta ko doon yung, I will serve you because I love you. Sabi nung susunod, you have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Ang sabi ng awitin, hindi man ako karapat-dapat. Wala pong karapat-dapat sa atin na maglingkod. Walang karapat-dapat ang sino man na tumayo dito sa pulpito na to. Even me, walang karapatan. Kasi wala naman akong may pagmamalaki sa Diyos. But one thing I can give to God is my service to Him. Amen po ba? Hindi sa pamagitan ng pera. Kasi sabi ng Romans chapter 12 verse 2, offer your bodies as a living sacrifice. It's not about money. It is about who God is in your life. Amen po ba yun? Pwede ba nating puntahan uli yung susunod, yung sa chorus, sabi niya, Hades. Sino dito yung merong nararamdaman, kabiguan, brokenness? Sino dito yung nasasaktan yung kanyang puso, yung kanyang damdamin? Dahil sa napakaraming pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Sabi niya, kung ikaw man ay nadurog, dinurog ka na. Anong sabi niya sa susunod na verse? Ruin lives. Yung nabahiran ng dungis, napakagulong buhay. Pero ang sabi niya, are why you died on Calvary. You know what, church? Hindi naman tayo dapat iligtas ng Panginoon eh. At yung ginawa ng Jesus Christ, it is an act of service. Amen. Tama po? It is an act of service, church. Jesus wants to serve His Father. Jesus wants to serve the people of God. Yun ang ating Panginoon. No? Kaya napakaganda nitong awitin na ito eh. This song made me cry and makes me cry. No? Sige po, awitin natin. I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined life. Oh, why you died on Calvary? Your touch is what I long for. You have given life. Hindi pa ba sapat yung binigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa iyo? Diba, marapat lamang na paglingkuran natin yung isang Diyos na inialay niya ang kanyang anak at ang kanyang anak ay inialay niya ang kanyang buhay para sa atin? And who are we? Sino ba tayo? Para iligtas ng Diyos. Para paglingkuran. God is waiting for your service. Hinihintay ka ng Diyos na maglingkod para sa Kanya. Hanggang kailan mo paghihintayin ng ating Diyos na buhay? Kapag hindi mo na kayang makalakad, hindi mo na kayang makatayo, sabi ko sa Panginoon, hanggat kaya kong tumayo, I will serve God. Masakit yung nararamdaman ko. No? Pag ako'y tumatayo ng matagal, talagang parang hindi ako kayang itayo. But I praise God. Every time na kailangan tumayo rito because we have this worship service, God is giving me strength. Ang
Diyos ang nagtatayo sa akin. Kasi ang alam ng Panginoon, I want to serve Him. And I do believe, same as you, huwag kang matakot na magpagamit sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Huwag mo sayangin yung pagkakataon na mapaglikuran ng ating Diyos. Come on. Awitin po natin muli. And I will serve you because I love you. You have given life to me, and I was nothing until you found me. You have given life to me. Come on, heartache! Heartaches, broken pieces, ruined life, oh why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given sa lahat, sa oras nito ay may nararamdaman ka mo, church. Heartache, broken pieces, ruined life. Hindi hadlang ang iyong nararamdaman para hindi mo magpupura ng ating dakilang Diyos. Your touch is what I long for. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You have given life to me. Heartache, oh, broken pieces. Hallelujah. Ruined life, oh, why you died on Calvary. Your touch is what I long for. Come on. For the last time, let's sing this song. For the last time, come on. Heartaches, broken pieces, ruined life, oh why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Hallelujah. Hallelujah. Pinapalakas mo bala na spirito ang aming damdamin, ang aming puso. Lord, you are encouraging us to serve God in our life. Sa umagang ito, alam namin na tinatawag mo ang bawat isa sa aming Panginoon upang paglingkuran ka. That's why, Father God, we are so thankful, O God, for giving us the opportunity, Lord, to serve you. Sa anumang uri ng ministry o paglilingkod, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, na magbigay sa amin ng kakayahan at mapaglingkuran ka, O Diyos, sa pamamaraan na nais mo na Ika'y aming maluwalhati at madakila sa aming buhay. Lord, I pray sa bawat kapatiran na narito, nagkakaroon sila ng pagdududa, ng hesitation, Lord God, para sila po'y maglingkod sa iyo because napakaraming mga bagay na bumabagabag sa kanila. Lord, I pray, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob at ng katatagan. Bigyan mo sila ng desire, oh God, this morning to serve you. Hallelujah. Ano man yung mga bagay na pumipigil sa iyo, kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, maaari yung nakalipas mo o maaari yung sitwasyon mo ngayon, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I rebuke that, we rebuke that in the mighty name of Jesus, na hindi magiging hadlang ang kalalagayan mo, ang sitwasyon mo sa buhay, ang pinansyal, no, walang anumang bagay ang makahadlang sa tunay na anak ng Diyos na nais maglingkod sa Kanya. Lord, I declare na ang buong IJCC family will serve you wholeheartedly.
We want to offer our life. We want to dedicate our life to you, God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa ipong papuri, pagluwalhati at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat na nagsasabing nais na maglingkod sa Diyos at siya'y maglilingkod sa Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Amen and amen. Amen.